Meron na naman kaming bagong accommodations na tinuluyan dito sa San Juan, La Union, na highly recommended namin dahil bukod sa malinis ay napaka-strategic pa ng kanyang location. Kaya naman, samahan niyo ulit kami dito sa aming stopover sa LU. Hello guys! For today's video ay nasa biyahe na ulit kami papuntang norte. Maaga kaming nakatapos sa last drop-off namin sa Suyo, Ilocos Sur, kaya naman bumiyahe na ulit kaming pabalik papuntang San Juan, La Union. At dito na lang ako magpapalipas ng gabi at since weekdays ay madali ako nakahanap ng aming accommodation. Dito pa rin naman kami sa Orbis Tondo pero this time dito naman kami magsistay malapit sa Cabsat Beachfront. Malapit lang naman siya sa highway. Actually, dito kami nag-book ni Boss Andy sa San Juan Hostel last time. Kaya naman, dito naman kami mag-e-explore sa Crescente. Matagal na din ako nagtatry magpa-book dito. Yun nga lang, laging punuan yung kanilang slot. Buti na lang this time, nakakuha ako ng isang slot. Nakuha ko lang yung kanilang contact number sa kanilang Facebook page. Actually, hindi ako nag-reserve ahead of time. Same day lang ako tumawag sa kanila and lucky us, may available pa na slot. But I recommend to secure your reservation lalo na kung weekends kayo pupunta dito kasi malamang punuan. Mga 4 PM na nung nakapag-check-in kami dito sa Crescente at dito kami magsistay sa kanilang glamping room. Marami sila ditong ino-offer na accommodations with different rates, depende kung ilan kayo. Pero kami, ito yung pinili namin dahil meron kaming sariling CR. And we will be staying here at room 408 sa bandang dulo na ng mga glamping rooms. Fully built at napaka-minimalist nung buong hostel. Anyway, we got this glamping pad for 2,300 pesos per night for 2 persons na yon, and may kasama na siyang complimentary breakfast. The room is quite small pero comfortable naman kung dalawa lang kayo. Fully air-conditioned na yung room with semi-double bed and meron na din siyang sariling bathroom. Wala nga lang included na mga toiletries pero provided na nila yung bath towels. They also give 2 bottles of water for free. Since maaga pa naman, nagpahinga muna kami ni Boss Andy dito bago kami lumabas at maghanap ng aming kakainan. Mga around 5:30 ay lumabas na kami dito sa aming room at pupunta naman kami doon sa restaurant na kakainan namin para maabutan pa namin yung sunset. Ito yung pinaka bar and dining ng Crescente. Located siya at the front sa mismong lobby ng hostel. Maglalakad na nga lang pala kami papunta sa Cabsat Restaurant dahil napakalapit lang nito sa Crescente. Mga around 1 to 2 minutes walk lang. And here we are at Cabsat Restaurant. Actually, hindi ko na mabilang kung ilang beses kami nakakain dito. Pero if i-compare nyo siya doon sa Floatsam and Jetsam, dito tahimik lang, chill-chill lang ang vibes. Si Boss Andy na lang muna yung unang umakyat para ma-check niya kung meron magandang area kung saan kami pwedeng pumwesto. At yun, buti na lang meron pang available na seats doon sa taas kung saan kitang-kita yung view ng beachfront. Nag-order na lang ako nung all-time favorite namin dito ni Boss Andy, ang pinakbet with liempo. At since weekdays, hindi masyadong madami yung tao nung time na to. Mabilis lang din yung serving time ng food dito kaya hindi kayo maiinip. O diba, perfect spot talaga yung nakuha naming seat dito kasi habang kumakain kami ay napapanood namin yung sunset. Must try talaga yung pinakbet with liempo nila dito sa Cabsat. After namin kumain na hindi pa kami umalis kasi knowing LU, meron siyang napakagandang view ng sunset. Wow! Malapit nang mag 7 PM yan pero tingnan nyo maliwanag pa din. Nag-chill-chill muna kami dito sa restaurant kaya naman umorder muna si Boss Andy ng 2 beer. After namin maubos yung 2 bote ng beer ay lumabas na din kami ng restaurant at bumalik na kami sa aming room. Fast forward kinabukasan, mag-aalas 8 na nung lumabas kami ng room para mag-breakfast. Included na sa room package namin yung complimentary breakfast, kaya naman magbe-breakfast muna kami bago kami pumunta sa beachfront. Sa gilid ng Cabsat Restaurant, dun lang kayo dadaan para makapunta sa beach. Cloudy yung panahon, actually akala namin ni Boss Andy ay uulan, pero ang advantage naman nito, hindi masakit sa balat yung init. Ito yung view ng Cabsat Restaurant kapag nasa beachfront kayo.
It's Tuesday already at mapapansin nyo wala masyadong tao kaya naman mas na-enjoy namin ni Boss Andy yung pagtambay dito sa beach. Ilan-ilan pa rin na nag-aaral mag-surf pero hindi kasi masyadong maalon kaya ayaw ni Boss Andy mag-try. Kaya naman tumambay muna kami dito sa tabing dagat bago kami maligo. Nagkwentuhan na lang muna kami ni Boss Andy. Actually, naghihintay ako nung nagtitinda ng taho kasi gusto ko sana kumain. Kaso lang almost 30 minutes na naghihintay kami kaya naman nag-decide na ako maligo. Sobrang cloudy kasi ay nagwo-worry ako na baka umulan at hindi na kami makapaligo sa dagat. Hindi din naman kami magtatagal sa pagbababad sa dagat dahil gusto namin sana maaga kaming makabiyahe pauwi ng Batangas. Siguro mga 1 oras lang kami naligo ay umahon na din kami ni Boss Andy at sabi ko sa kanya bibidyohan ko siya habang naglalakad siya sa buhangin. Kasi sabi ko para aesthetic yung kuha ko, itago niya yung mga daladala niya kaso tingnan nyo naman talagang pinakikita pa. Ayaw, di ma! Nag-shower muna kami sa labas bago kami pumasok ng room namin para hindi na namin madala yung mga buhangin. After magbanlaw ay ginayak ko na yung mga gamit namin habang si Boss Andy naman nagpahinga pa siya ng mga 30 minutes bago kami bumiyahe. Umuna na si Boss Andy sa sasakyan habang ako magpa-process muna ako ng check-out. At mga past 11 AM na nung nakapag-check-out kami sa hotel. Meron na din nga palang SM dito sa LU at sakto naman dito na lang kami magla-lunch ni Boss Andy at meron din daw siyang hahanapin na shorts na hindi niya makita-kita sa SM sa Batangas. Yun. At yun na lang po muna for today's video. Thank you for watching. Bye!